Pagsisisi ni Claudine sa pagkamatay ni Rico yan. Isa sa mga napag-usapan ni na Claudine Barreto at Ogie Diaz sa talk show vlog ng huli ay tungkol sa naging relasyon nila ng yumaong ex-boyfriend na si Rico yan. Napunta ang usapan kay Rico matapos ilahad ni Claudine na sumailalim siya sa depression at anxiety and panic attack disorder kaya kinailangan niyang sumailalim sa rehabilitasyon sa Thailand. Nakwento ni Claudine na naaksidente ang kanilang 88 anyos na ina kamakailan sa isang mall matapos itong gumulong-gulong sa escalator. Galit na galit daw si Claudine ng mga sandaling iyon, lalo't kagagaling lang niya sa lamay ng pumanaw na aktres na si Jacqueline Jose. Nagdasal daw siya sa Diyos na sana naman huwag munang sunod-sunurin ang pagkuha sa mga mahal niya sa buhay. Lalo't hindi pa siya ganap na nakapagluksa sa pagkamatay ni Rico yan, Direk Wende Ramas at tatay niya. Sa pagkamatay raw ni Rico, ibinaon daw ni Claudine ang sarili sa trabaho para hindi niya maisip ang nangyari sa ex. Dumating pa raw sa puntong nasabi niya sa mga boss ng ABS-CBN na ayaw na niyang mag-artista. Na-feel din umano ni Claude na mas kinampahan daw ng mga boss si Rico kaysa sa kanya, hindi baling masira siya. Lalo na't ng mga panahong iyon ay binabash si Claudine dahil sa nangyari sa aktor. Dito na natanong ni Ogie ang ilang mga detalye kaugnay ng relasyon ni Claudine at Rico bago pumanaw ang aktor. Pag-amin ni Claudine, habang magkasama raw sila sa iisang bubong ay may nalaman siya kay Rico na naging dahilan para maghiwalay sila. Ngunit dahil ginagawa nila noon ang pelikulang Got to Believe, ay pumayag si Claudine na manatili silang magkasama sa iisang bubong. Alam naman ng lahat na live-in kami ni Rico, di ba? So ang nangyari was November 2001. Nasa Ad Congress siya. Pag-uwi niya, end of November, may nalaman ako. And naghiwalay kami. Pero we were still staying under the same roof. And usapan is January, move out. He was really sorry and he was asking pa na ayaw pa niya umalis. So we're doing Got to Believe yung time na yon. So sige, let's be professional, let's work pero hindi na tayo magkakabalikan. Kasi hindi na ako magiging yung Claudine na gusto mo, na Claudine na minahal mo, kwento ng aktres. Ang tagal kong pinrotektahan yung pangalan ni Rico, pareho kaming may mali. Hindi ko lang talaga matanggap yung time na yon kung ano man yung nangyari during Ad Congress, dagdag pa ni Claudine. Hanggang daw sa ang pag-move out na napag-usapan by January ay naurong hanggang March. Buo pa rin daw ang desisyon ni Claudine na hanggang magkaibigan lang sila ni Rico. Bagamat pag-amin ng aktres na mahal pa rin naman daw niya si Rico ng mga sandaling iyon. Pinagdiinan din ni Claudine na hindi totoo ang mga kumalat na tsika noon na sinaktan at naging bayolente si Rico sa kaniya ng mga sandaling nag-aaway sila noong Marso bago ito mamatay. Nagsigawan kami pero hindi umabot sa pananakit, pagkaklaro ni Claudine. Habang sila pangaraw ni Rico ay may 6 na manliligaw si Claudine na masugid na nagpapadala ng bulaklak sa kaniya, subalit hindi niya raw pinansin dahil nakakabastos sa part niya at kay Rico. Tsaka naman daw pumasok sa pagpaparamdam si Raymart sa kaniya nang wala na nga sila ni Rico. Nagpapadala na raw ito ng mga pagkain sa kaniya. Sinabi raw ni Claudine ang mga naging akto ni Raymart upang ipaalala sa ex na tapos na sila at tumatanggap na siya ng mga manliligaw. Kaya ganoon na lang daw ang galit ng mga tao kay Claudine na nagpaparatang sa kaniya na pinagsabay niya sina Rico at Raymart ng mga panahong iyon. March 29 ng gabi ay labis daw na pinagsisihan ni Claudine dahil binlock daw niya ang cellphone number ni Rico nang tumatawag daw sa kanya. Intentional daw na hindi niya sinagot ang tawag nito. Nang tanungin ni Ogie kung feeling ba ni Claudine ay kasalanan niya ang nangyari kay Rico, iniisip na lang ni Claudine na palagay niya, iyon ang pinakamalaking dahilan ngayon ng karma niya. Kung sinisisi man daw siya noon ng mga tao at halos ipako sa krus dahil siya ang itinuturong dahilan kung bakit namatay si Rico, million times daw ang nararamdaman niya. Kaya ang pagsasalita at pagbubukas daw niya ngayon ay hindi pang gagamit sa pangalan ni Rico, kundi upang matuldukan na ang maraming haka-haka
tungkol sa mga nangyari. Follow for more videos like this